Magandang araw muli sa inyo mga kapolitika at maraming salamat sa pagtunghay, panonood, pagsuporta dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo sa issue ng bansa at issue ng ating lipunan. So kung inyong nakikita sa pamagat ng ating video dito mga kapolitika ay ito yung part 2 na kung saan is tayo ay naniniwala na kung saan itong si Mayor Alice Guo ay isang pure Pilipino. So ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na siya ay pure-blooded Filipino kasi yung papa niya is isang Chinese. So she is half Filipina, half Chinese, pero meron siyang passport na pagiging Pilipino. So ibig sabihin is Pilipino itong si Mayor Alice Guo, kung kaya nakatakbo siya bilang mayor ng Bamban. Kasi bakit natin binigyan ng part 2 at ginawa ng part 2 yung ating nakaraang video is because marami tayong nakikitang mga bad comments at mga masasakit na comments doon na sinasabi tayo daw ay pro-China at meron pa nga doon na kung saan is nag-threat sa atin. Okay, so gusto kong gawan ito ng part 2 para rin maipaliwanag dito sa ating mga viewers at mga listeners bakit tayo naging naniniwala na itong si Alice Guo is hindi siya asset at hindi siya isang espiya para magtiktik dito sa ating bansa. Okay, bakit itong si Mayor Alice Guo is iniimbestigahan ngayon, hinihiring dyan sa Senado kasi ang bottom line dito mga kapolitika is baka itong si Mayor Alice Guo is threat sa national security at spy siya ng ibang bansa or asset para manman dito sa ating gobyerno. Pero wala sa sinasabi nga doon ni Chis Escudero is dapat merong burden of proof. So kanino ba yung burden of proof? Dito sa mga nag-akusa sa kanya, dito sa mga senador, itong sila Loren Legarda, sila Risa Ontiveros, sila Win Gatchalian, itong sila Raffy Tulfo. So sila yung dapat mag-present ng ebidensya na kung saan spy ba talaga itong si Mayor Alice Guo, kasi ang sabi doon ni Loren Legarda is kumbinsihin mo kami na ikaw ay Pilipino. Okay, sa atin lang is kung hindi makumbinsi ni Mayor Alice Guo na siya ay Pilipino, hindi niya makumbinsi itong mga senador na to, pero Pilipino naman talaga itong si Mayor Alice Guo, hindi na problema ni Mayor Guo yun kung ayaw nilang maniwala as long as meron siyang mga papeles. So ano ba itong mga papeles na hawak-hawak ni Alice Guo? Example na lang itong passport. So ang sabi nga ng mga tao is ipapadeport daw. Saan namang bansa ipapadeport itong si Alice Guo? Iisa nga lang yung passport niya. Kung alangan naman ipapadeport siya doon sa Malaysia, sa Indonesia, lalo na sa China, wala naman siyang passport. Isa lang daw yung passport niya at kinumpirma mismo yan ng DFA. So ito namang kasi bakit natin ito din pinag-uusapan, kasi itong sitwasyon ni Mayor Alice Guo is hindi na po ito bago. Kung i-search niyo po yung mayor ng Tagum City doon sa Davao is pure blooded po yun siya na in-check. Okay, kasi ang requirement lang naman dito sa ating bansa mga kapolitika, as long as 2 years ka na residency at may certificate ka, may passport ka na ikaw ay isang Filipino citizen, may live birth ka, even though late registration na itong si Mayor Alice Guo, marami namang ganong case ng mga Pinoy. So hindi naman bago yan. Bakit itong si Mayor Alice Guo is napakalaking issue naman sa kanya. So itong mayor ng Tagum City, for example na lang, yan ay isang in-check. May search nyo yan, si Chung Oy. So in-check talaga yan, pero nanalo din siya na mayor. Pero hindi naman siya iniimbestigahan dyan sa Senado. Okay, at itong case din ni Grace Po, di ba? Si Grace Po is under oath pa nga yan doon sa nanumpa pa yan doon sa Amerika, kasi pag ikaw ay American citizen, may susumpaan ka na, sabihin mo na na iniiwanan mo na yung dati mong for example, ikaw ay Pilipino, parang mo kasi na yan doon sa debate nila nila B9 noong 2016, naalala nyo na kung saan is tumakbong presidente itong si Grace Po. At ang sabi doon ni Binay is nanumpa daw itong si Grace Po. Ang sabi ni Binay is nanumpa si Grace Po na itakwil yung dati niyang pagiging Pilipino niya. So, but here comes si Grace Po is bumalik dito sa Pilipinas
as long as na nairahan siya dito ng 2 years, is pwede na siyang tumakbo sa pagka senador. At hindi niya rin ito mga kapolitika, hindi niya rin alam yung kanyang parents actually, kasi itong si Grace po is din siya, parang teleserye din yung naging panganak sa kanya, na inampon siya, di ba? So hindi na po bago yan, at sinasabi na nga natin na doon sa KMJS, di ba, maraming ganun na case. At itong si Grace po, kasi na-meet niya naman yung requirements na pagiging pwede siyang tumakbo na politiko at public servant dito sa ating bansa. So ito din yung nangyari dito kay Alice Go, na kung saan is resident naman siya ng Bamban Tarlac, at sinasabi ng mga tao doon is nakikita na nila ito bata pa. So hindi na po bago, at sa sinasabi na nga doon na ito ay black propaganda. At ang sinasabi na nga doon sa mga nag-comment doon sa ating previous video na ginawa natin ng opinion natin, sinasabi natin doon sa ating opinion bakit hindi tayo naniniwala dito sa mga paninira, kasi wala pa namang ebidensya, okay? At gusto rin nating linawin na kung saan bakit natin ginagawa itong video ito, kasi sobrang dami na po ng mga Pinoy ngayon na anti-China. Okay, na parang naging kultura na sa Pinoy pag in-check maraming kaso, tiwali yan. Hindi naman ganoon ang lahat ng mga in-check. Meron pa namang mga katulad din ng mga Pinoy yan, merong mga mababait, meron ding mga hindi mababait. Okay, so itong mga Pilipino parang naging kultura natin, naging trend na ngayon na pag in-check, salbahe, maraming mga kaso yan. At bakit ang mga Pilipino, saan ba kumukuha ng produkto? Yung buong mundo, saan ba kumukuha ng produkto? 'Di ba sa China? At yung mga Pilipino na ayaw sa China, ayaw na maging pro-China, 'di ba? Doon din tayo kumukuha ng produkto. Nag-order tayo sa mga Shopee, sa mga Lazada. Saan ba nanggagaling yung mga produkto na 'yan? Yung mga ginagamit natin pang araw-araw, saan ba nanggagaling 'yan? 'Di ba doon din sa China 'yan, kasi gusto nating bumili doon kasi mura, pero ayaw natin sa China. So it's hypocrisy talaga ng mga Pilipino, kasi napapadala tayo kung ano napapanood natin diyan sa social media, kasi propaganda po yan para na-divide yung Pilipino, para pag-away-awayin tayo. Yun ang bottom line. Okay, marami sa mga Pilipino Chinese yan, yan, salbahe, masama yan, i-deport yan sa China. Kung ganun lang din naman ang mindset ng mga Pilipino, bakit pupunta kayo sa SM, 'di ba? In-check din ang may-ari niyan. Bakit pupunta tayo sa mga malalaking malls? Bakit nagtatrabaho tayo doon sa mga kumpanya na ang may-ari in-check? Dapat i-boycott na rin natin 'yon kung ganun din lang din naman ang usapan dito, 'di ba? Okay, at yung pag-question dito sa kayamanan ni Mayor Alice Go, sobrang dami nga ng mga in-check, halos yung mga nakasaling mga billionaires at millionaires dito sa Pilipinas, halos mga in-check nga, 'di ba? Iyon pa kaya si Mayor Alice Go na yung papa niya is full-blooded talaga na Chinese. Baka naman may ipinamana yan sa kanya, 'di ba? Na mga ari-arian or mga asset or mga properties, kung kaya ganun na lang siya kayaman. Alam naman natin yung mga Chino na kung saan sila ay mga business-minded people, at yung mga ari-arian nila is kuripot sila at pinaghihirapan talaga nila. So hindi na talaga dapat question yun. Liban na lang kung meron talagang mabigat na ebidensya, doon naman tayo, ibang usapan naman po yun mga kapolitika. But hanggang ngayon, as long as walang napapatunayan, puro hearsay, sinabi ng ganito, ganyan, hindi po talaga tayo makukumbinsi doon mga kapolitika. So dapat is meron talagang ebidensya na itong si Mayor Alice Go is spy, meron ba siyang na-hack na server ng ating bansa or website ng ating gobyerno. So yun dapat ang matibay talaga na ebidensya na dapat itong si Mayor Alice Go is tanggalin sa pwesto. Pero as long as wala pa namang ebidensya, muna tayo mga kapolitika, i-defend muna natin at bigyan natin ng benefit of the doubt, okay? So sa sinasabi ko nga, mag-disagree or mag-agree man kayo sa aking opinion, hindi ko nang problema yun. Basta sa akin is ito yung aking pananaw, personal na opinion mga kapolitika. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa issue ng bansa at issue ng ating lipunan.